ng Divine Mercy. Kamusta po kayo? Mabuti po. Pero si kapatid ng Pioneer, masigla. Mabuti po. Kailangan masigla. Di po ba? Uy, si kapatid, akala ko nahaluwas ka na. Diyan ka pala. Okay, alam niyo po ba na masaya po ako ngayong araw na to sapagkat natupad na pangarap na naman ang maging isang facilitator sa araw na ito. Subalit bago po yan, nais ko po munang batiin yung pong ating mga kapatid na nanonood sa pamamagitan ng internet. Ang gawain ito ay patuloy nilang pinanonood araw-araw. Pasalamatan po natin at batiin natin yung ating mga kapatid na nasa bansang Japan. Hello sa inyo dyan mga kapatid. Sa atin pong mga kapatid na nasa Dubai, si Tita Au, saka si Tito Dante. Hello. Gayon din po naman si kapatid ni Irene at si kapatid na Jess Espanyol. Gayon din po si kapatid na Abby, na anak ni Mother Marisa, ng ating Mother of the House. Ang ating pong kapatid na si Cathy sa Taiwan, at gayon din po si Raquel. Siyempre po ang kapatid natin na nasa London, ang anak naman ni Tita Seni na manang-mana sa kanyang nanay na si Donna. Si Donna, ayan. At siyempre po, si Tita Lenny. Hello Tita Lenny, matagal ko po kayong hindi nababati. At siyempre po, si Tita Feli na aking anghel na kung paano po ako ay binabahaginan niya ng kalakasan ng kalooban sa tuwing siya ay tatawag sa akin. Maraming salamat po sa inyong lahat. At siyempre po, bago tayo mag-umpisa, ang sabi po nung iba, nako, ayan na naman si kapatid na Gloria. Kapag yan ang MC o kaya tatayo doon sa harap, bati ng bati yan. Parang showbiz ba? Di po ba? Para naman po talagang showbiz. Ano po ba ang ating pinakaiba? Kung kayo po ay nanonood ng Eat Bulaga o kaya nanonood kayo ng The Raisa May Show, di po ba napagagalak yung puso nyo? Gayon din po dito. Pinagagalak po ng ating Panginoon ang inyong mga puso. Subalit may kaibahan. Sa ating pong panoorin sa TV, kapag commercial, mayroon pong, di po ba pagpatalastas, mayroon pong mga ini-endorse. May mga ini-endorse po. Halimbawa, sa show ng Eat Bulaga, mayroon doon tinatawag na yung pagbabayanihan. Pagbibigyan ng pera, yung winner na napili nila, ang sasabihin nila ay, ito po ay nagmula sa Pure Gold. Di ba gumaganyan sila? So, pag commercial, gayon din po naman, meron silang pinapalabas na mga produkto para i-endorse naman sa tao. Sa dako po na ito, ganon din po, tayo ay inaaliw ng Panginoon, mayroong umaawit, nagbabahagi. Subalit ang kaibahan po, sa dako na ito, ang ini-endorso ng bawat tumatayo dito ay hindi po produkto, kundi ang ini-endorso sa tao ay ang Panginoong Hesukristo. Kung papaanong kumilos ang banal na Espiritu gamit ay tao. Kaya po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Binabati ko po si Tita Daisy. Welcome back, Tita Daisy. Salamat. Salamat po sa inyo. Ganyan po talaga pagka maraming nagmamahal. Siyempre po, hindi makalimutan yung mga iniwan at pag binalikan, kagalakan din naman po ang kanilang ibinibigay. Kaya po, sa sandaling ito, wala pong ibinigay sa akin na pangalan ng bawat magbabahagi. Subalit sabi ko nga, wala akong ginawang tema o kahit ano, sapagkat ang nais ko po bilang ako'y isang facilitator sa araw na ito, ang bawat tatawagin ko ay magbabahagi ayon sa ginawa ng Panginoon sa kanilang buhay. Ayon sa kahiwagaan na ginawa ng Diyos sa kanilang buhay. Batid ko po na ang bawat isa, siyempre may ginawa sa atin ng Panginoon. Ano po? Katulad ko, lagi kong sinasabi, ako'y binubuhay ng Diyos sa kanyang kahiwagaan.
sapagkat yun po ang katotohanan. Batid ko rin po, kayo din naman ay ganon. Kaya po, sa sandali pong ito, bagamat wala po na ibinigay sa akin na papel upang tawagin ko, ako na po ang tatawag ng udyok sa aking puso na magbahagi ngayong araw na ito. Mga kapatid, unahin ko na po, ito pong taong ito ay nakita ko na kung papaano pag meron siyang sakit, sa bawat araw na pagparito niya, minsan nakita ko siya sinumpong. Sa totoo lang po, kamamatay pa lang po ng aking asawa. Nakita ko po yung kulay niya nung siya'y sumpungin. Ako po ay ninervyos. Siyempre po, bago-bago, parang naano ako Subalit, kung papaano nga po sa hiwaga ng Panginoon, magpahanggang ngayon, ilang beses ko na siyang nakita na sinumpong. Subalit, buhay pa hanggang ngayon. Di po ba dakila talaga ang ating Panginoon? Kaya, tawagin po natin si kapatid na Caps Jose. Akala ko sinusumpong hindi pala. Sige po. Pansamantala po, itatawag po ako ng iba sapagkat andyan lang po siya. Siguro po may ginagawa, hindi niya masyadong naririnig. Kaya po, okay, sige po. Nais ko pong tawagin at magpahayag ng kahiwagaan, kadakilaan ng ating Panginoon, ang ating pong kapatid na lalapitan ko na lang. Kapatid. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat, sa mga alagad, sa choir, sa Caps, sa pasyente at kamukha akong tagasunod. Ang maibabahagi ko po kung paano na po ako binago ng Panginoon na nung hindi pa po ako natutungo sa dakong ito. Subalit, napakahiwaga po talaga ng Panginoon pagka po siya ay ating nadama. Sapagkat ang lahat po ng ating mga dalahin sa buhay ay siya po ang magbibigay kung ano ang dapat o nararapat niyang ipagkaloob sa atin. Sapagkat nananalig at nagtitiwala po ako sa Panginoon sa pamamagitan lang po ng mga banal na salita na ilululuwal ng ating mahal na Apo Kunching na kinalugdan. Sa tuwi-tuwi na po ay siya ang nagiging haligi at kaniningan ng aking buhay. Kahit wala man po akong pinansyal o material na bagay na natatanggap sa araw-araw ng aking buhay, subalit galak na galak po ang aking puso, lalo-lalo na po ang aking kaisipan at aking kaluluwa kapag po naririnig ko po sa araw-araw ang mabubuting balita at mensaheng ibinabahagi sa atin ng mahal na Apo Kunching na kinalulugdan ng banal na Espiritu. Kaya Ama, walang hanggang papurit pa sa salamat po ang tanging maibabalik ko po sa iyo sa oras na ito. Sapagkat ikaw po ang gumagabay palagi sa akin, saan man dako ako pagtungo. Hindi mo po ako pinababayaan. Paminsan po may dumarating mang pagsubok sa aking buhay. Subalit isang iglap mo lang ay ito ay akin nalalagpasan. Basta't dumulog lang po tayo ng mataimtim at humingi tayo ng tulong at habag sa Panginoon. Ang lahat po ng pasanin at dalahin natin sa buhay ay ating maisasantabi at ang madarama po natin ang kagalakan, ang kapayapaan ng isip at ang kalakasan ng ating katawan. Kaya, Ama, muli po sa oras pong ito ay muli pong nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa iyo. Hindi bilang sangkatauhan ang naghari mula sa akin ngayon, kundi ang iyong Espiritong Banal na inilulukob mo sa akin sa tuwi-tuwi na ng aking buhay. Kaya Ama,
Walang hanggang papurit pasasalamat po ang tanging maiaalay ko po sa iyo sa araw-araw ng aking buhay. Sapagkat ang lahat po ng aking pagsubok na ipinadadama mo sa akin na hindi ko man po kayang dalhin kung bilang sangkatauhan, subalit pag ikaw Ama ang naghari at nanguna sa aking puso, ang lahat po ito ay aking matatagumpayan at galak ang aking mararamdaman. Sapagkat nananalig at nagtitiwala po ako sa kahiwagaang ibinibigay mo sa akin na hindi man kita nakikita, hindi man kita nahahawakan, subalit ang banal na espiritu ay palagi mong inilulukob sa aking sangkatauhan. Kaya sa mga may mga karamdaman at pagsubok na dumarating sa ating buhay, wag po nating masyadong dibdibin. Basta't po ialay natin sa Panginoon at siya po ang ating pagharian. Ang lahat po na ito ay ating mahalagpusan. Doon lang po at maraming salamat. Okay, maraming salamat po sa iyo, kapatid. Ganyan naman po talaga sa bawat isa, sa bawat nating pananalangin. Wala naman po talaga na tao na nananalangin kayo, nakita mo siya, kundi ang ating pong Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay ating nararamdaman sa pamamagitan ng ating puso. Sa bawat pananalangin at panambitan natin, damang-dama natin siya, lalo't yung katotohanan ang bawat pagdulog natin sa Kanya. Kaya po, sa sandaling ito, walang iniiwan sa panoorin sa TV, di ba? Merong tinatawag na commercial bilang mag-aaliw. At ngayon naman po, kanina pa po ako, ayun na, nakatayo na siya. Para po handugan kayo ng isang awit, palakpakan po natin si kapatid na Pilar. Buhay po ba? Diyos! Nawa po, muli, huwag niyo po kaming pagmasdan bilang mga tumitindig sa harapan upang maghandog sa inyo ng awitin, kundi namnamin niyo po ang bawat kataga ng awitin. Amen po ba? Para po sa ating lahat. Nawa po, sa paglingap ng ating Panginoon, tayo pong lahat sa tuwin ay Kanyang kahabagan. Naway kahabagan tayo ng Diyos at pagpalay kailanman. Naway kahabagan tayo ng Diyos at pagpalay kailanman. Tayo naway kahabagan ng Ama, tayo'y nilingap niya, makikilala sa lupa Kaniyang pagliligtas, pagmamahal. Kahabagan tayo ng Diyos at pagpalay kailanman. Purihin siya mga bansa, ang Diyos
magpuri, magdiwang, pagkat katarungan, mamamayan. Naway kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain kailanman. Pinagpala tayo ng Diyos, daigdig niya'y tikip kabanalan.